Nadagdagan na nga ang mga bansa kung saan nagsasagawa ng pilot testing ang DMW para sa OFW Pass. Pero nagsimula sila sa mga bansa na maraming OFW kagaya ng Saudi, UAE, Singapore at Hong Kong. Marami ring mga OFW ang nagtatanong kung ano daw ba ang mga ID or visa na pwedeng i-upload sa OFW Pass requirements para maging active ito. So, eto guys ang mga ID or visa ng iba't ibang bansa na pwede nyong i-upload base na rin sa post ng DMW. Number 1. Sa Kingdom of Saudi Arabia, ang inyong entry visa or valid ikama. Kahit alin dyan sa dalawa guys. Number 2. Dito sa United Arab Emirates, ang ating residence card or Emirates ID. Number 3. Sa Singapore, ang inyong work permit S-Pass or E-Pass. Number 4. Sa Hong Kong, ang inyong ID card or permanent ID card. Number 5. Sa Malaysia, ang inyong ID card or permanent residence card. Dagdag good news guys, dahil ang mga susunod na mga bansa na mababanggit ay pwede na rin ma-access ang OFW Pass or ang DMW mobile app. At ito ang mga ID na pwede nilang i-upload para sa OFW Pass requirements. Number 6. Sa Qatar, ang inyong residence permit or visa. Number 7. Oman, ang inyong residence card or ID card. Number 8. Sa Taiwan, ang inyong ARC or Alien Resident Card. Number 9. Japan, ang inyong ID card, residence card or visa. Number 10. Ang United Kingdom, ang inyong Biometric Residence Permit or BRP for work visa holder. O kaya naman ang inyong Resident Permit visa. Sa mga bansa naman guys na hindi pa nabanggit, huwag kayo mag-alala dahil soon magiging available na rin yan sa bansa kung nasaan kayo. At sa mga OFW naman na patuloy pa rin hindi nakaka-login or hindi nakaka-receive ng OTP, huwag din kayo maglala guys dahil hanggat hindi pa maayos ang OFW Pass ay pwede pa rin gamitin ang traditional OEC or ang OEC exemption hanggang August 31, 2023 or kahit lumampas pa basta hindi pa maayos ang OFW Pass ay pwede pa ito gamitin. May mga nabago din sa DMW mobile app or na-update dahil kung dati ay sa mobile number isi-send or sinesend ang OTP pero ngayon ay sa registered email address na. And take note pala guys, na ang ilalagin nyo sa DMW mobile app is yung email address at password nyo sa ginagamit yung PopsBomb account. May nadagdag ding verified contract sa OFW Pass requirements. Tanong ng karamihan, meaning ba nito ay kailangan magpa-verify ng panibagong kontrata kada expire ng OFW Pass? Ang sagot guys ay hindi. Hindi nyo na kailangan pa pumunta sa Polo Office or sa MWO or Migrant Workers Office para magpa-verify ng kontrata kung hindi naman kayo nag-change position, nag-change employer or yung mga galing sa visit visa. Dahil guys, kailangan nyo lang i-upload ang panibago nyong kontrata. At may nag-send ka dito ng screenshot ng kanyang OFW Pass requirements. At ang nakalagay sa verification status niya ay your contract has expired. Please re-verify. So, ito yung tinatanong niya na kailangan pa daw ba magpa-verify ng panibagong kontrata kapag ganito. Ang sagot guys, kung dati ka nang may PopsBomb account at may record ka na dito at dati ka nang nagkaroon ng OEC at hindi ka naman nag-change employer, ay hindi mo na kailangan ng panibagong kontrata dahil ang gagawin mo lang para ma-verified yan or para lumabas na verified na ang status mo sa OFW Pass requirements ay i-upload mo lang yung panibagong mong kontrata dyan sa OFW Pass requirements or sa verified contract kung available na ito sa DMW mobile app mo. Kung mapapansin nyo sa status ng OFW Pass requirements ko, ang nakalagay, you are successfully verified. Dahil nga na-upload ko na ang visa, passport at ang kontrata ko sa unang DMW mobile app na nilabas nila para sana sa OEC QR code. Pero nung inilabas nila ang OFW Pass ay automatic nang lumabas yung unang registration ko sa unang DMW mobile app na inilabas nila. So hindi nyo na kailangan pa ng panibagong Polo contract verification sa Polo Office dahil nga may record na kayo sa PopsBomb at dati na kayong may OEC at exempted na kayo dito kung wala namang any employment changes or pagbabago. Soon, pag may pagbabago guys, ay gagawan ulit natin ng update.
Kaya wag na kayo ma-stress dahil gaya nga ng sabi ko, hanggat hindi pa maayos ang OFW Pass, ay allowed pa rin gamitin yung traditional OEC or ang inyong OEC exemption. At kapag may problema kayo or hindi kayo makapag-acquire ng OEC exemption, ay pwede kayong magsadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo. O kaya naman dumaan kayo sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA. Bukas sila 24/7. At sa mga OFW naman na patuloy na nai-stress na wala pa daw silang OFW Pass at malapit na yung uwi nila sa Pilipinas, ang sagot guys, ang OFW Pass ay hahanapin yan pabalik sa ibang bansa, hindi pa uwi sa Pilipinas. Dahil ang OFW Pass ay yan ang ipapalit sa dating OEC. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.